Aklan. Ang kabisera niya ay ang Kalibo. At isa pa ay ang Antique. Ang kabisera niya ay San Jose de Buenavista. Ang pangatlo naman ay ang Capiz, na ang kabisera niya ay Rojas City. Isa ay Iloilo City, at Guimaras, Jordan, at Negros Occidental, Bacolod City. Ang Rayon 6 ay may 6 na lalawigan. Ito ay ang Rayon 6 ay mayaman sa lambak at malawak na kapatagan ng masaganang dagat. Ngayon naman ay dumako na tayo sa kasaysayan ng bawat lalawigan. Ngayon ay unahin natin ang Aklan. Ito ay tinuturing na pinakamatandang lalawigan sa bansa na natugat ng Madaas Confederation ng mga datong sa Manay. Dating bahagi ng Capiz bago ito ginawang hiwalay sa lalawigan noong 1956. Ang Capiz at Aklan po ay noon ay isang lalawigan lamang, at ito ay pinaghiwalay noong 1956. At ang lalawigan ito ay pinakapopular na tradisyon sa Pilipinas. Kabilang dito ay ang Ati-Atihan Festival, at tinukoy ang Mother of the Philippines Festival. At dito ay sa Madaas Confederation ng mga dati sa Panay ay nagpapakita ng mayamang kasaysayan at kultura ng sinaunang Capiz. Ito ay pinaghiwalay ng Republic Act 1440. Ngayon ay dumako na tayo sa Antique. Ang Antique ay kilala noong Hantik na pinangalanan sa malaki at maitim na langgam. At ito ay yung Antique ay simula ay itinawag na Hantik, ay nagsisilbing mahalagang teritoryo ng sinaunang Panay. Dahil sa eksaktong lokasyon nito, ang Kanlurang Pasigan ang dating pangalan ay ang Hantik. Hinamo ito sa malalaki at maitim na langgam, o kilala bilang matatapang na mamayan dito. At dito ay ang Bundok Padgas na nagsisilbing tirahan sa Antique. At ay may iba't ibang halaman at hayop. Itong lugar kung nananatili ang buhay ang tradisyong patutubo ng sinaunang paniniwala nila. Ang Antique ay isa sa 3 dating mga sakop o mga teritoryo. Ito ay ang bago dumating ang mga Kastilang mananakaw. Ito ay tinawag na Hantik na pinangalan maitim at malalaki, na matatagpuan sa isla na ang tawag ay Hantik-Hantik. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa Capiz. Ito ay tinawag na bilang seafood capital of the Philippines dahil sa dami ng fisman na makikita sa buong lalawigan. Ito ay nagmula sa salitang kapi, na ang ibig sabihin ay ang kambal sa dialect ng ating Tagalog. Ang Capiz at Aklan ay isa lamang. At ito ay pinaghiwalay ng Republic Act 1440 noong Abril 25, 1956. Ngayon ay dumako naman tayo sa kasaysayan ng Iloilo. Ito ay pinagmamalaki ng Iloilo pagiging food basket at rice granary ng rehiyon. Alam naman natin na ang rehiyon na Iloilo ay ang pangunahin nilang produkto ay ang bigas, na ang kabuhayan nila dito ay ang pagsasaka.
Dito kasi ay may matabang lupa at maraming silang pag-aanihang pagkain sa Iloilo. At ngayon naman ay yung tanyag na simbahan sa Iloilo ay ang Miagao Church na isang World Heritage Site ng UNESCO. Ito ay tinawag bilang Textile Capital of the Philippines. Ito ay pinakamahusay na halimbawa noong lumang arkitekturang lokal ng bansa. Ang Textile Capital of the Philippines noon ay tanyag sa Iloilo sa paggawa ng tela tulad ng pigna at hablon. Ito ay yung pinagagawa nila ng tela. At dito ay maraming kabuhayan ng Iloilo. At umiikot ang paghahabi at paggawa ng mga detalidad na tela. Isa dito ay ang lungsod ng Iloilo ay binigyan titulo ng Reyna ng Espanya. Ito ay ang Langoy Nobel Ciudad. Ito ay titulo na binigyan ni Reyna Espanya. Ang ibig sabihin nito ay ang napakamangaral na lungsod bilang pagkilala ng katapatan at contribution sa mga taga-Iloilo. At dito naman ay, syempre sa Iloilo, pinagmamalaki nila yung food basket of rice granary. Dahil ito ay mayabong sila sa lupain at dagat na nagbubunga ng masaganang ani. Ang bigas sa pangunahing tanim sa lalawigan na ito ngayon naman ay dumako na tayo sa Guimaras. Ang isa sa sikat o kilala sa kanila ay ang Mango Capital of the Philippines. Kilala sa kanilang malalaki at matatamis na mangga. Dito ay ito ang pangunahing nilang produkto sa Guimaras. At ngayon naman ay dumako naman na tayo sa Negros Occidental. Ang lugar na ito ay ang pinakamalaking supplier ng asukal. Kaya kung pupunta kayo dito ay makikita nyo na madami silang supplier ng mga asukal. Dito ay may malawak din silang mga pananim ng tubo o dito ay marami rin silang sugar mills. Isa itong pangunahin na pinagkukuhanan ng asukal sa buong bansa dito sa Negros Occidental. Ito ay at dito sa Negros Occidental ay meron silang ipinagdidiriwang na fiesta or fiesta dito, festival sa lalawigan ng Bacolod, ang Mascara Festival. Dito nila ipinagdiriwang tuwing Oktubre ng kada taon. Ito ay pinagdidiriwang nila dahil ito ay paglalaan dapat ng masaya tayo palagi. Isinisimulo ng nakangiti ang mga mukha ng mga nakasuot ng mga maskara. Yun yung parang nagsisimula sa kanila tuwing pinagdidiriwang nila ang festival ng Mascara Festival. At ngayon naman ang mga tawag sa mga mamayan sa mga lalawigan ay sa Negris naman sa Negros, Ilonggo sa mga Iloilo at Aklano sa Aklan, at Antiquenon sa Antique at Panayanon sa Panay, Capisanon o Capisnon sa Capis. Ito yung mga tawag sa mga mamamayan sa kanila. At ang wika nila dito ay ang Iligaynon o Ilonggo, Aklanon sa Aklan, at Sinaraya sa Antique at Iloilo.
ng bahagi sa kanila ng produksyon ng bigas sa rehiyon. At mamaya po ay magtatanong po ako sa inyo kung sakaling nakinig ba kayo. Ang Iloilo ay mayaman din sa yamang dagat. At malaki ang industriya nito na pangingisda na nagbibigay sa kanila ng trabaho at maraming mangingisda at sumusuporta sa lokal na ekonomiya. Ngayon naman ay ang kapis. Ani ng log at abaka, pastulan ng paanan ng bundok. Ang kapis ay kilala sa produksyon ng nyog at abaka. Ang abaka ay ang paggawa ng lubid o sinulid. Alam natin kung ano yung lubid at sinulid. Ito ay isa rin ay ang pastulan ng paanan ng bundok. Ito ay ilang bahagi sa kapis na may pastulan ng paanan ng bundok na sumusuporta sa pag-aalaga ng mga hayop. Ang aklat naman ay ang paghahabi ng pinya, lusi at sinamay. Ang aklat ay isa sa tanyag na tradisyonal sa paghahabi ng tela mula sa pinya. Yun ay isa sa produkto nila or ginagawa nilang pineapple fiber. Ang produkto ay kilala sa kagandahan at kalidad. Ulitin ko, ang aklat ay ito ay kilala sa paghahabi ng tela na mula sa pinya. Ang antike ay kilala bilang pook pangsdaan. Ang antike ay mayaman sa pangsdaan na nagbibigay ng sariwang isda sa iba't ibang mayamang dagat na lokal sa merkado. Ito ay marami silang mga bentang mga isda na sariwa. Ngayon naman ay sa Bimaras, kilala sa kanilang matatamis at malalaking mangga. Dito ay ang pangunahin nilang produkto ay ang mangga. Ang mangga ay kilala sa matamis na kalidad nito. Ito ay ginagawa nilang paboritong destinasyon. Ito ay lang nagbibigay ng kabuhayan sa lalawigan na ito. Kundi pati na rin ang nagbibigay din ng kabuhayan sa kanilang lalawigan ay ang pagyabang ng ekonomiya na ngayon. Ngayon ay bago tayo dumako sa mga tanyag na pasyalan sa bawat reyon. At may hinanda kaming mga katanungan. At lahat po tayo ay maaaring sumagot or may hinandang duck picker si Erica na kung saan kung sino mauuna sa finish line ay siya ang sasagot sa tanong.
Yan, tama. Ngayon ay meron pa tayong hinanggapang isa pa katanungan. Dalawa pa pala katanungan. Una sa Ano, Chris, ano ang lalawigan na may pinakamalaking supplier ng asukal? Edward. Ano? Pwede kang maaari kang tumawag ng kaibigan. Si? Miss Zimbabwe. Bakit tayo? Miss Korea. Meron pa tayong isang katanungan. Ito ay lalawigan na may nakilala sa malalaking mangga at kilala bilang mango capital of the Philippines. Philippines. Guimaras. Ayan, tama. Ngayon, ang patuloy ng ating talakayan. At ngayon naman ay dumako na tayo sa mga tanyag na buok na masyala. Dito ay may mga katanungan din kami kinahanda. Sa aklat ay isa sa pinakasikat ay ang Boracay Island. Isa itong tanyag na isla na may pinong mga buhangin at malinaw na tubig. At isa sa pinakamagandang beach sa Pilipinas na sikat ito sa pag-swimming at kung gusto mo mag-relax ay pwede dito sa Boracay. At ngayon naman ay sa Antique ang Marumpati Cold Spring. Ito ay isang natural na tubig o malamig na tubig na may malaberde tubig. Ito ay dinatayuhan ng Bugang River na kilala sa malinis at malamig na tubig. Magandang pampalamig at panligo. Ngayon naman ay ang Capiz. Isa sa tanyag na simbahan ay ang Panay Church na kilala bilang Santa Monica Capiz. Pinakamatandang bayan sa Capiz, matatagpuan sa Panay Capiz. Ito ay simbahan na may pinakamalaking kampanya sa Asia at isa rin ito sa pinakamatandang simbahan sa rehiyon at laman ng kasaysayan. Miagaw Church of Kita sa Iloilo, isang UNESCO World Heritage Site na kilala sa kakaibang World Romanesque sa Vietnam sa inyo. Ang bakit nito ay may tubig na kulturang Pilipino tulad ng Kawayan at New. Isa ito sa pinakamatandang simbahan na sa Iloilo na tinayo noong 1887. Sa Guimaras ay kilala ang Beach, isang tahimik at malinis na dagat sa Guimaras na may golden yellow na buhangin, malaberdeng tubig at tanaw ang lumang Beach Lighthouse. Maganda ito para sa swimming, picture taking at relaxation. At sa Negros Occidental, kilala ang Naruwet, isang sikat na historical landmark sa Talisay. Negros Occidental. Kilala ito bilang sa mahal of Negros Occidental. Dahil sa arkitektura at kwento ng pag-ibig sa likod ng mansyon. Ang gusari ay may matibay at kompleto na nanatiling nakatayo kahit sinunog noong World War II. Ngayon,
dumako naman tayo sa mga kilalang pagdiriwang sa lalawigan ng Western Visayas. Atin silang isa-isahin. Sa ati-atihan, sa kalibang kilala ang pagdiriwang na ati-atihan, dinagyang sa Iloilo, binayaran sa Antique, Hagaran sa Capiz, Manggahan sa Limaras, Mascaral sa Macolor. Ang ati-atihan ay pinagdiriwang sa ikalawang linggo ng Enero sa Kalibo. Ang festival ay pinagdiriwang bilang paggalang o parangal sa kanino. At bilang pagkilala sa mga atin na unang nanirahan sa aklat. Makikita dito ang mga kulay na kasuotan, itim na banting at masayang pagdiriwang. Masayang sayawan sa kalsada. Layunin nito ipakita ang pananampalataya, kultura at kasiyahan ng mga aklat. Pinagdiriwang ang tuwing ika-4 na linggo ng Enero sa Iloilo City. Ang dinagyang ay isang malaking pagdiriwang bilang paggalat at nagpapakita ng layunin nitong itaguloy ng turismo at ipakita ang talentong Ilonggo. Binirayan, pinagdiriwang tuwing Disyembre hanggang unang linggo ng Enero sa San Jose de Buenavista. Ang biniyaran sa Ibar ay ginaganap mula huling linggo ng Disyembre hanggang unang linggo ng Enero. Bilang pag-alala sa pagdating ng mga unang malaay sa Antique, tampok dito ang cultural parade at reenactment ng tampok. Tapos sa Halalan, pinagdiriwang tuwing Oktubre sa Roa City. Pinalagula sa salitang halal na nangangahulugang alay. Ito ay pinagdiriwang dahil sa pasasalamat para sa biyayang natatanggap ng mga taga-Capiz. Manggahan, pinagdiriwang tuwing Mayo sa Jordan upang para sa pasasalamat nila sa manggahan na aani nila. Mascara, pinagdiriwang tuwing Oktubre sa Bacolod. Nilikha ito kung bigyan ng pag-asa at saya ang Bacolod matapos ang mga krisis noong 1980s. Layunin nito ipakita ang matang na City of Smiles. Simbolo ng katatagan at positibong pananaw ng mga Bacolodnon. So yan, bumako na tayo sa uri at anyo ng panitikan ng Rio 6 o Visayas. Ang uri ng panitikan ng Rio 6 ay nahahanap sa tatlong panahon. Una dito ay bago dumating ang Maskila at panahon ng Maskila at panahon ng Amerikano. Ngayon at tatalakayin ang panahon bago ang panahon ng Kastila. Bago dumating ang mga Kastila, ang mga Pilipino ay meron ng mayamang panitikan na pinapasa lamang ng kasalita. Una rito ay bulo, orasyon na ginagamit bilang dasal. Halimbawa, tabi-tabi, hindi pataktan, kaya ako ng galaban lamang. Ang translation dito sa Tagalog ay paumanhin, huwag sasaktan, ako'y galaan lamang. Ang bulong ay may katumbas na salitang Ilocano na ibig sabihin ay arasaas. Sino ang may halimbawa dito ng arasaas? Ang bulong ay tinatawag ay isang pahayag na sinasabi natin tuwing napapadaan tayo sa mga magugubat na lugar. Dahil naniniwala tayo meron doon mga kitang mga elemento. Ganun. Ano nga ulit ang bulong?
ngayon. At ang landas ay tungkol sa isang babae na aalis at iiwan ang kanyang minamahal na sila ni Lansoy. At meron dito sa kanta o lyrics na sinasabi kapag siya'y nangungulilang kapag nangungulilang sila sa kaya uminom siya ng tubig sa may bago. At si Tilimon ay komedyang awit na ito ay awit na tungkol sa mga isda na pumunta sa dagat upang magisda. Pero hindi siya kumita kasi dahil yung kanyang huling isda ay pinapalit niya sa tuba. Sino nakakaalam kung anong tuba? Alak. Kay Yes, Mr. Derek. alak na kinuha sa ano, Correct, mahusay. Salamat. lambanog yun. Ngayon ay tumako tayo sa etiko. Isang akdang nag-aawit o nagkukwento tungkol sa kabayanihan ng pangunahing tauhan. Una na ito ay ang maragtas na nagsasalaysay ng pinagulan ng mga unang pamayanan sa panay. Ipinapakita nito ang kultura, batas at pamumuhay ng mga sinaunang Bisaya bago pa dumating ang mga lugar. Isinasalaysay ng maragtas ang pagdating ng Sabunda o sa Borneo na tumakas mula sa malupit na nilanglahan si Makatunaw. Dumating sila sa Panay at nakipagkasundo sa mga ati kapalit ang ginto at mga alahas. Haraya, karaniwang tumatalakay sa kabutihang asal, kapangyarihan at kababalanhan at ugnayan ng mga tao sa kalikasan. Ito ay may layuning magturo ng wastong asal at maliwanag sa mga likas ang pangyayari. Tapos lagda, ang lagda ay hindi isang epiko o may bayani, kundi isang sinaunang akdang naglalaman ng mga batas, tuntuning moral na sinusunod ng mga Bisaya. Ipinapakita nito kung paano nila pinapanatili ng mga sinaunang Bisaya ang kaayusan at kapayapaan ng kanilang pamayanan. Hinilawod, ang hinilawod ay isa sa pinakamahabang epiko sa buong Pilipinas at tinikinig ng mga sulod noon ng panay. Ito ay nagpapakita ng mga paniniwala sa mga diwata, makapangyarihang nilalang at may hiwagang kakayahan. Tinatampok dito ang tatlong bayani na may pambihirang lakas at talino. Ito ay Sinabaw, Dongguan at Humalaknon at Lumalagta. Nanagakbay upang patunayan ang kanilang tapang, Sinabaw, Dongguan ay nakipaglaban sa mga halimaw at higante para sa kanyang minamahal. Si Humalaknon ay dumanas ng napakaraming pagsubok at pagkabihag bago muling makamali. At si Dumalakdak ay nakipagsapalaran laban sa mga nilalang na may mahiwagang makapangyarihan. Ang kanilang mga pakikipaglaban ay tumisimula sa tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Yun. At isa rin sa mga halimbawa, ang bahan tulang may sukadat na hinaga. Karaniwan may pitong napantig bawat kanya. Karaniwan itong bawat talusulood mo, ginagamit ang magpahayag ng payo, karunungan, pangalan at mensahe. Halimbawa, ang kahoy umalipon, hindi dayon ng iba. Ang tao, nabuotan, hindi malitan. Tulad, ang translation dito sa Tagalog, tulad ng matibay ng puno, hindi madaling pabagsakin. Ang mabuting tao ay hindi madaling nalimutan na siya. Balak ay isang uri ng tulang liriko mula sa mga Bisaya. Ginagamit upang magpahayag ng damdamin, pagmamahal, pangungila at kalimutan. Ito ay malayang bersyo at malayang kalusulan. Ito, halimbawa, kung ikaw ang adlaw, ako ang ano. Kung ikaw ang ulan, ako ang ulan. Sa tanan iyon, katulad ko. Ang panito, kung ikaw ang araw, ako ang ulan. Kung ikaw ang ulan,
dahil. Ito ay pasasalamat at formal na pagsinig na may malinaw na ritmo dahil sa tutupan nito. Madalas ay ginagamit ito sa mga pista o kasal bilang anyo o payo o pagbati. Bikal, katutubong awit o malikhaing ina ng mga pianon o antepiano. Ito ay may magaan at masayang hinig at ginagamit sa halanang pagtitipon at pagbibiro. Maaari ito maglaman ng pag-ibig, payo at patawa at pagha. Binaraybay, ang tawag sa tulang Hilaymon. Ang pinakamaikling halimbawa ng binaraybay ay Kurabaton at Bilisadon. Ang tugtog nila dati ay may karumbas na salitang paktakon at meron din silang kwentong bayan, alamat. Sino hindi nakakaalam dito ng alamat? Wala. Maaari mo ba ibigay ang kahulugan ng alamat? Yes, Daddy? Ang alamat ay tumutukoy sa isang kwento na kung saan galing ang isang tao. Yan, salamat. Ngayon ay kumako tayo sa panahon ng paninikalibag ng mga Kastila. Ano nga muli ang layunin ng mga Kastila nung sinakop tayo? Yan, may layunin silang ihasik yung kolonial. Ha? Colonies. Christianismo. Yan, right? Hindi yung Christianismo para At ngayon naman ay dumako tayo sa kalimitan ng libag ng mga Kastila. Noong panahon ng Kastila, ginamit ang kalimitan ng instrumento ng Creole at Moringat. Ito ay karamihan ay isinulat ang tungkol sa pagsamba ng Diyos. Ito ay karamihan na nilimbag nila ay kagandahang asal at pagpakumbaba. Pero kalaunan, ginamit din ito ng mga Pilipino upang ipahayag ang kanilang damdamin at karanasan bilang individual. Ngayon ay ang tula. Ang tula ay kilala sa malayong paggamit ng wika ng iba't ibang anyo at estilo at pinagyaman ito sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay. Ang halimbawa nito ay ang tukla. Ito ay di tugma ang tula, may dalawang taludtod, at may 20 pantig. Halimbawa ay bakit ako itibong binuhay panguli? Kung sa iyong palad ay titiling dali. Ang halimbawa nito ay kapag i-translate natin sa Tagalog, bakit ako itibong binuhay panguli? Kung sa iyong palad ay titiling dali. Ito ay pinapaliwanag dito ay ang dalawang taludtod nito ay ipinapakita ang paghihinagpis ng isang
Ito ay awit ng pagtitipon. Si Pilimon ay isa sa halimbawa na ipinapakita na ito ang dagat ng mga Bisaya, masipag at maparangan at masayahin kahit mahirap ang buhay. Si Pilimon ay sagisag sa karaniwang tao na nagtitiis para sa pamilya. Ngayon ay ang korido. Ang paksa ay tumatalakay sa buhay at pangyayari. Ang halimbawa ay Don Juan Favorito. Ito ay isang tulang pasalaysay na tungkol sa kabayanihan at himala. Ang Don Juan Favorito. Ipinapakita dito ang pakikipagsapalaran ng isang prinsipe para sa dangal at pag-ibig. Mensahe nito ay ang tunay na bayanan ay hindi matapang, kundi may mabuting puso at pananampalataya sa Diyos. Yun ang mensahe sa Don Juan Favorito. Pamposo, awit o tulang inaawit, katumbas ng kundiman ng Tagalog. Ang halimbawa nito ay, kung ika'y maging adlaw, ako'y mangin mapamangon. Sa imong kahayag, hindi ako malaglag. Ito din ay isang halimbawa sa pamposo na ang ibig sabihin ay, kung ikaw ang araw, ako ang ulap, hindi ako mawawala sa iyong liwanag. O diba, ang tamis ng halimbawa dito sa pamposo. Ito ay tulang ng pag-ibig sa nagpapakita ng katapatan at pagkakaugnay ng dalawang tao nagmamahalan. Ngunit maaari rin itong sumipolo sa ugnayan ng tao sa Diyos, kung saan ang liwanag ng Diyos ay nagbibigay ng buhay sa tao. Ang pamposo ay karaniwang inaawit sa pagtitipon o kasal, kaya mahalagang bahagi ng kultura ng Ilonggo ang pamposo. Ang pangalim ay ang babae, tulang may awit at sayaw. Halimbawa nito ay ang babae ang kuran ni Magdalena Galandoni. Ang halimbawa nito ay tumatalakay sa pagiging huwarang babae, marunong gumalang, masunurin, at mabuting asal. Ngunit ipinapakita dito ang laban ng kababaihan para sa karapatan ng edukasyon at pag-ibig. Sa panahong kontrolado ng mga Kastila ang mga kababaihan, ginamit ni Magdalena ang dulang bilang boses ng babae sa Visayas. Ang pangpito ay ang aklat ng kagandahang asal, nagbibigay turo sa moralidad at Kristiyanong kabutihan. Ito ay ang aklat ang halimbawa nito ay ang aklat ni Dulce Extranjera, isang sarsuelang tulang tungkol sa pag-ibig. Ito ay banyag na konsepsyon ng kolonyal mentalidad. Ipinapakita dito kung paano nahuhumaling ang Pilipino sa dayuhan. Ngunit sa huli, ang naunawaan ng kalagayan ng sariling lahi, layunin nitong isingin ang nasyonalismo at pagmamahal sa sariling kultura. Ang last ay isang sorsuela, isang bulang may awit. Ito ay isang bulang nagtuturo ng pagkakatao at mabuting asal. At doon muna magtatapos ang aming talakayan. Ngunit maraming salamat po sa pakikinig. Go. So ayan, tumama tayo sa mga dalawang lugar na nakilala o Leonti. Paumanhingan, limitado lamang ang nakuha namin mga impormasyon sa aming pananaliksik. Una rito ay si Cristiano Lopez Haina, isang Pilipinong manunulat, revolusyonaryo at pambansang bayani mula
sa Espanya. Ginamit niya ang panitikan sa pag-uligsa sa mga katulian ng mga simbahan at pamahalaang kolonya. Ang halimbawa ng kanyang ika ay Fray Dingol. Dahil sa artistikong panlalaban sa abusadong Friday, tumanakay sa reforma, karapatang pantao at katarungang panlipunan. At dumamo naman tayo kay Reggio Epicciol, isang makatang kanon na tungkol Reggio Oplan. Siya ang nagbunyaging itaguyod ang kanulaang ipinakita na ang kanon ay may sariling karapatang maging bahagi ng pambansang politikan. Ginamit niya ang politikan upang maipakita ang kultura, tradisyon at karanasan ng mga Dumako na tayo kay Conrado Santillan Naraya, numusulat ng Higaynon, pagkasang pamulo ng mga sumakwela ng mundo. Nagsulat siya ng mga hanggang na tungkol sa kultura, lipunan, at karanasan ng mga Ilonggo. Nakilala rin siya sa kanyang universal literature education at pagtutulong ng kalamitang kaibigan. May lanang perfecto, Nicolaro na unang sukulan ng pasyon sa Higaynon. Itinuring ng ama ng kalitikang Bicol Treasure at mayroong malaking influensya sa kalitikang regional sa Visayas. Isang makala, manunulat, at editor na nagsulat ng mga tula at salaysay noong taong 1900s. Magdalena Albury, kilala sa kanyang mga tulang may awit at sayaw. Si Magdalena Albury, isang kilalang manunulat mula sa Iloilo na tanyag sa kanyang mga tulang may awit at sayaw. Isa siya sa pinakamahalagang babaeng manunulat sa kalitikang Bisaya at nagpagsulat siya ng maraming tula at novel. 1, 2, 3, go! Ngayon ay dumako na tayo kay Alberto Buga. Siya ay ama ng kalitikang Pilipino, isa siyang makata at mandudula sa Rainbow Six. Ngayon ay natapos na natin talakayin ang mga mandudula sa Rainbow Six. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga epiko ng mga Bisaya na itinalakay namin noong nakaraang araw. Ating sabay-sabay panoorin at lahat sana ay makinig. Epiko ni Maragtas mula kay Joel C. Malabanan. Ang Borneo noon ay nasa pamumuno ng isang malupit at masamang sultan na si Sultan Makatunaw. Kinamkam niya ang lahat ng yaman ng nasasakupan. Kanya ring pinupugayan ng dangal ang mga babae, pati ang mga asawa at anak na dalaga ng mga datu na nasa ilalim niya. Isang araw, si Pabulanan, ang asawa ni Datu Payborong, ang nais halayin at angkinin ng masamang sultan. Nalaman ni Datu Payborong ang tangka ni Sultan Makatunaw. Ano? Hindi yan maaari. Nagbalak ang magigiting na Datu na manlaban kay Sultan Makatunaw. Nag-usap-usap silang palihim. Nagmungkahi si Datu Bangkaya. Humingi tayo ng tulong kay Dato Sumakwel. Siya ay mabait, magalang at matalino. Alam niya ang kasaysayan ng maraming bansa at marami siyang alam kung tungkol sa paglalayag. Dinalaw ni Datu Payborong at ni Datu Bangkaya si Sumakwel. Ipinagtapat ng dalawa ang paglaban na nais nilang gawin. Ayaw ni Sumakwel sa balak na paglaban. Pinuntahan ni Sumakwel si Datu Puti. Si Datu Puti ang punong ministro ni Makatunaw. Sinabi ni Sumakwel ang suliranin ng mga datu at ang balak na paglaban. Palihim tayong aalis sa Borneo. Hindi natin kayang magapi si Sultan Makatunaw. Tama, maraming dugo ang dadanak at maraming mamamatay. Kaya hanap tayo ng bagong lupain na pamumuhayan natin ng malaya at maunlad. Nagpulong ng palihim ang 10 datu.
Sila'y tatakas sa Borneo. Palihim silang naghanda ng 10 malalaking bangka na ang tawag ay biniday o barangay. Naghanda sila ng maraming pagkain na kakailangan nila sa malayong paglalakbay. Hindi lamang pagkain ang kanilang dadalhin, kundi pati ang mga buto at binhi ng halamang kanilang itatanim sa darat na nilang lupain. Madalas ang pag-uusap ni Sumakwel at ni Dato Puti. Batid ni Sumakwel ang malaking pananagutan niya sa gagawin nilang paghanap ng bagong lupain. Silang dalawa ni Dato Puti ang itinuturing na puno, ang mga datong hahanap ng malayang lupain. Isang hating gabi, lulan sa kanilang mga biniday o barangay, pumalaot ng dagat ang 10 dato kasama ang kanilang asawa at mga anak at buong pamilya, pati mga katulong. Sa 10 matatapang na dato, 6 ang may asawa at 4 ang binata. Si Sumakwel ay bagong kasal kay Kapinangan at si Dato Bangkaya ay kasal kay Katorong na kapatid ni Sumakwel. Ang mag-asawang sina Dato Payborong at Pabulanan, si Dato Dumangsol at ang asawang si Kabiling, ang mag-asawang si Dato Padihinog at Tribong Sapaw, si Dato Puti at ang kanyang asawang si Pinampangan. Ang 4 na binata na dato ay sina Dumingsel, Valenzuela, Dumalugdog at Dubay. Ang mga taga Borneo ay kilala sa tawag na Bisya o Bisaya. Malakas ang loob nila na pumalaot sa dagat pagkat batid nila ang pagiging bihasa ni Dato Puti at ni Sumakwel sa paglalayag. Nakita ng minsan ni Sumakwel ang isang pulo makalagpas ang pulo ng Palawan. Ang mga natira dyan ay ang mga ati. Mga mabait at namumuhay ng tahimik. Mayaman din ang kanilang pulo. Nasa unahan ang barangay ni Dato Puti. Makaraan ng ilang araw at gabi nilang paglalakbay, narating nila ang pulo ng Panay. Ang matandang pangalan nito ay Aninipay. Bumaba si Dato Puti at naglakad-lakad. Nakita niya ang isang ati. Siya ay katutubo sa pulong iyon. Pandak, maitim, kulot ang buhok at sapad ang ilong. Sa tulong ng kasama ni Dato Puti na marunong ng wikain ng katutubo, ay itinanong niya kung sino ang pinuno sa pulong iyon at kung saan ito nakatira. Nais naming makipagkaibigan sa iyo, Marikudo, hari ng Aninipay. Batid kong ikaw ay mabuting puno, sapagkat lahat sa pulo ay masaya, masagana at tahimik na namumuhay. Kilala ka rin sa pagiging matapat at matulungin sa kapwa. Dumating ang takdang araw ng pagkikita ng mga ati sa pamumuno ni Marikudo at ng mga Bisaya sa pamumuno ni Dato Puti. May isang malaking sapad na bato sa baybay dagat. Ito ang kapulungan ng mga ati. Ito ang Embidayan. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Nais sana naming makapanirahan sa pulo ng Aninipay. Nais naming bilhin ang lupain. Magpapatawag ako ng pulong ukol dyan upang mapagpasyahan. Muling nagpulong ang mga ati at mga Bisaya sa Embidayan. Nagpahanda si Marikudo ng maraming pagkaing pagsasaluhan ng mga ati at mga Bisaya. Dumating mula sa look ng sinugbuhan ang mga Bisaya lulan ng 10 barangay. Nakaupo na sa Embidayan si Marikudo kasama ang kanyang mga tauhan. Katabi ni Marikudo ang kanyang asawa na si Maniwantiwan. Nakita ng mga ati ang maraming handog ng mga Bisaya. Ang mga lalaking ati ay binigyan ng mga Bisaya ng itak, kampit at insenso. Ang mga babaeng ati ay binigyan naman ng kwintas, panyo at suklay. Ang lahat ay nasiyahan. Nagpakita ng maraming pagsayaw ang mga ati. Tumugtog ang Bisaya sa kanilang solibaw, plota at tambol, habang ang mga lalaki naman ay nagsayaw pandigma ang sinurog. Marikudo, tanggapin mo ang aking gintong salukot at gintong batya mula sa aming barangay. Nakita ni Maniwantiwan, asawa ni Marikudo, ang mahabang kwintas ni Pinampangan, asawa ni Dato Puti. Nais kong magkaroon ng ganoong kwintas. Ibinigay ni Pinampangan ang kanyang kwintas. Gaano kalaki ang inyong pulo?
Kung ikaw ay lalakad sa baybay dagat ng pulo simula sa buwang kiling, ay makababalik ka sa dating puok pagsapit ng buwan ng bagyo-bagyo. Ang lumang kapatagan ay ibinigay ng mga ati sa mga Bisaya. Ibinigay rin nila ang kanilang mga bahay. Ang mga ati ay lumipat ng paninirahan sa bundok. Madaling isinaayos ni Dato Puti ang mga Bisaya. Si Dato Bangkaya kasama ang kanyang asawa na si Katurong at anak na si Balinganga at kanilang mga tauhan at katulong ay tumira sa Aklan. Sumunod na inihatid ni Dato Puti sina Dato Payborong at asawang si Pabulanon at ang kanyang dalawang anak na si Elehay at si Ilohay. May mga tauhang ding kasama si Dato Payborong na kakatulungin niya sa pagtatanim ng mga puto at binhi na iiwan ni Dato Puti at Dato Sumakwel. Sina Lubay, Dumalugdog, Dumangsol at Padahinog ay kasama ni Sumakwel. Sila ay sa Malandog naman maninirahan. Sumakwel, pamunuan mo ng mahusay ang mga Bisaya. Babalik ako sa Borneo dahil nag-aalala ako sa kalagayan ng iba pang mga Bisaya. Matapos magpaalam kay Sumakwel, umalis na ang 3 barangay. Kay Dato Puti ang isa at ang dalawa pa ay sa 2 binatang dato na si Dato Dumingsel at Dato Valenzuela. Narating nila ang pulo ng Luzon. Dumaong ang 3 barangay sa look ng Balayan. Ipinasya ng 2 dato na dito na sa Taal manirahan kasama ang mga taga-Ilog. 1 araw lamang at umalis na sila Dato Puti at Pinampangan upang bumalik sa Borneo. At dyan nagtatapos ang kwentong pinamagatang Ang Epiko ni Maragtas mula kay Joel C. Malabanan.